Yo, yo, yo! Ahon 15 hangover pa rin hanggang ngayon. And I'm sure ganyan din ang nararamdaman ng ilang fans na umattend nung live. Parang ang hirap mag-move on no? Sulit na sulit yung pagod, yung gastos, yung oras dun sa 2 gabing battle rap experience na yon. Na-upload na agad yung sa buhay finals at tila naging flip-top tradition na din talaga yung gantong regalo ni Sir Arik sa atin tuwing Pasko. Malay nyo nga, baka sa New Year ay may upload ulit mula sa Ahon 15 main events, di ba? Pero ayun, habang nag-aantay ay ito, event recap muna tayo sa nakaraang ahon. Para na rin to sa mga hindi nakanood ng live. Pero ito, spoiler warning para sa mga fans na ayaw naman ma-spoil sa mga ibang detalye ng mga battles. Pwede nyong i-skip muna itong content. Ayun, tulad nung Belta Balentong ay first time venue ulit to, The Tent sa Las Piñas. And akala ko malawak na yung sa Metro Tent, pero mas malawak pa yung venue dito. Grabe din kasi yung Ahon 13 trauma, di ba? Kaya parang mini-make sure din talaga na wala nang ganung siksikan na kaganapan ulit. As in, walang problema sa hangin, sa space, and sa overall comfortability dun sa venue. And nagkaroon na rin ng tingin ko fair division yung sa VIP and Gen Ad in terms of yung viewing experience. Kasi may difference talaga. Malayo na kasi yung stage no pag sa Gen Ad ka nakapwesto, pero naglagay naman ang flip-top team ng 2 big screens sa mismong Gen Ad, kaya ang dating parang pay-per-view yung setup dito. Ang unique din na experience to. Ma-appreciate mo na lang talaga yung ganitong patuloy na development ng flip-top pagdating sa pag-maximize ng live experience, kasi sobrang layo talaga dati. Ngayon, andyan na ang iba't ibang flip-top collabs para sa mga malulupet na merge, yung flip-top beer, malalaking LCDs for display, yung soundcheck coverage nila, pwede ka pang maspatan at masali sa official upload. And despite yung mga gatong modern development ng liga, ay nakip pa rin yung core nung mismong flip-top battles. Yung isang angle pag-upload and yung boom mic setup, di ba? Kaya authentic pa rin siya pag pinapanood mo sa YouTube, kasi nakukuha mo pa rin yung battle rap feels na nagbigay interest sa'yo manood ng flip-top. It's just that talagang iba na yung linayo ng live experience compared dun sa pag nanonood ka lang sa replay. Kaya ayun, sa mga solid na live attendees, kita-kits pa rin tayo sa 2025. And para naman sa nagbabalak pa lang na manood ng live, ay i-check nyo na yan next year, kasi eto na yung peak ng flip-top live experience. Kaya I'm sure sulit at may enjoy nyo yan. Ito sa mga battles naman, dito sa 16 battles ng Ahon ay parang isa lang ata yung pwede mong sabihin na underwhelming. Ganun nag-live up yung buong lineup na to. From yung energy ng opening battle sa akin 3D, nag-set talaga siya ng magandang mood ng event na nakip hanggang sa mga main battles na. Mas madaming nag-shine dito kaysa sa mga nag-underperform. Shoutout sa 4 na rookies para sa isang napakalakas na 2x2 squared finals. Grabing roller coaster yung buong battle nila, kasi parang body bag in the making na nung round 1 after nung level gap na na-establish ni na Atoms at Cygnus. Pero biglang momentum shifter yung bawi ni na Casper at Hespero nung round 2, setting up a final round showdown para sa title. And andun sa round 3 na yun, yung isa sa pinaka-favorite kong moments nung buong Ahon 15. Abangan nyo yung upload nito. Ayun, congrats kina Atoms at Cygnus, ang kauna-unahang 2x2 squared champions. Grabe yung mga rookies ngayon. Special mention din kay Katana para sa isang undefeated year sa kanyang unang taon sa flip-top. And probably the Rookie of the Year, no? Abangan nyo pala yung flip-top year-end awards na content. Ayan, trinatrabaho na namin yan. Baka first week ng January namin ma-upload. Isa rin sa napansin ko sa buong event, no, ay yung emphasis ng mga MCs dun sa dark humor na atake. Ewan ko, parang ito na ba yung bagong meta, di ba? Lalong naramdaman yun dun sa round 3 ni EJ Power sa laban niya kay Shay. Parang ibang dimension nga ng pagiging dark yung tinawid ni EJ. Siguro statement lang din, di ba? Kasi si Shay yung kalaban niya na kino-consider ng ilan na isa sa pinaka sa ganong estilo. Pero ayun, overall tingin ko nag-exceed pa rin talaga yung battle sa kung gaano mang kataas yung ina-expect ng mga fans sa matchup. A-game silang dalawa at parehong nailabas yung signature nila as battle rappers. Yung matatalinong punto ni Shay pati yung mismong presence niya ay ramdam talaga sa comeback niya dito sa flip-top. EJ Power without the pressure ng isa buhay ay naging mas magaan yung feels nung performance niya. Yung tatak EJ na comedy na ipakita niya dito. Something na parang hindi masyadong na-highlight nung isa buhay run niya. Pero syempre yung angas andun pa rin. Ang kulit nga kasi sa mga rounds ni EJ talagang naipro-project niya ng maangas yung mga linya niya.
Pero pag rounds na ni Shea, nawawala yung character na yon, tapos bigla siyang nagiging fun eh. Makikita mo yung appreciation niya sa mga bitaw din ni Shea. Very wholesome lang panoorin yung mga gantong moments. Para sa akin, ito yung Battle of the Night ng Day 1, pero close second yung K-Rams Lakuan versus Cripply Topper. Grabing dikdikan rin to. As expected ay a battle of chemistry yung nangyari. All 3 rounds ay buhay na buhay yung battle. Ang daming kuwelang antics yung Team Bicol, may mga bago ring na showcase sina K-Ram at Slakwan, at syempre ang pagbabalik ni Topper. Masaya ako para sa kanya kasi nagka-moment din talaga siya dito sa comeback niya. Ayun, yung Shernan versus Pistolero, iba to sa ina-expect ko. Akala ko magiging light lang and friendly yung battle, pero more on personal yung mga atake nila dito. And ayun, naging tikdikan rin. Split decision yung battle. Isa rin sa mga memorable sa akin ay yung round 3 ni Harlem nung day 2. Parang muntik niya pang mabura yung lamang na na-establish ni Katana nung first 2 rounds. Ganito din yung case sa Jonas versus Sendluck. Comedy clinic yung rounds 1 and 2 ni Jonas, as in parang walang mintes sa mga jokes na nung gabing yun. Mapa-adlibs ay pasok na pasok. Kaso nga lang, naka-warm up si Zendluck nung round 2 after nung slow start, then biglang binuhos niya lahat dun sa huling round. At tulad nung huling Vuelta Balentong ay nakakuha ulit siya ng isang matunog na Zendluck chant mula sa crowd. Hindi madalas nangyayari yan especially sa mga undercard battles. At parang makikita nga sa mukha ni Zendluck na na-overwhelm din siya. Classic style clash yung nangyari at isa rin talaga sa dapat abangan. Ayun, yung M-Site Tipsy D naman. Dito introduction pa lang, mararamdaman mo na yung intensity ng matchup. Iba din kasi yung build up nito, di ba? At talagang buong taon din inabangan. Pag-akyat ni Tipsy D, makikita kung paano siya nagulat sa dami ng tao kasi nung day 2 talagang compress na yung VIP nun. Pati yung volume ng mga cheers ay ibang-iba din kumpara dun sa day 1. Dito ay all out na yung aggression ni M-Site at yung parang naging signature style niya nung championship run niya sa Isabuhay na punch after punch ay naipakita niya dito sa opening round. Bigayan pa sila nung unang ikot, pero sa second round ni Tipsy D, may isang linya siya doon na naging room shaker at doon na nagbago yung takbo ng battle. Dito na siya nakabuild ng convincing lead na naalagaan niya hanggang matapos yung laban. All in all, ang lakas pa rin nung pinakita nung dalawa. Mapapansin pa nga yung naging toll nung 3-way battle kasi hindi naging malinis yung kanilang performance, pero bawing-bawi naman sa material at sa competitiveness na naipakita nila. Ayun, mukhang may possible matchup na sa next ahon kasi yung ender ni Tipsy D dito ay call out kay Mot. Sana mag-materialize din yan kasi very interesting clash din ng parang magkaibang weight division, di ba? Yo! Ang bata ng Manalo! 4-3! Isabuhay! 2024 champion! Kapitan Alan Gia! Ito, syempre, Isabuhay Finals. Napanood nyo naman na. First time ever sa history ng Flip Top yung magkaroon ng split decision sa finals. Iba din yung anticipation sa battle na to. May kuha nga kami na bago pa mag-umpisa ang battle ay may malakas na GL chant at makikita sa lente kung paano nagbago yung expression ni GL nung sinisigaw na yung pangalan niya. At nung pag-akyat na nila sa stage, yung GL cheers unti-unting natatabunan ng Vitrum chant. Ang wild pare, as in full on cinema talaga yung Isabuhay Finals na to. And hindi nag-disappoint yung mismong battle. Dikdikan yun at pareho namang may case sa panalo, no? Siguro depende na lang din sa preference mo at makikita nyo naman yun sa breakdown kung sino yung mga bumoto kay GL at kay Vitrum dun sa 7 hurado. Maganda pag-usapan to in detail, no? So tingnan natin. Pero congrats kay GL, ang pang-12 Isabuhay champion ng Flip Top. Hindi din biro yung bracket na nadaanan niya, diba? And also kay Vitrum sa isang career-defining na performance. History to pare, pinakadikit na Isabuhay Finals. Ayun, madami pang moments nung round 15 na worth mentioning. Kung paano na-close ni Raffian yung battle nila ni Saint Ice, ang clutch nun. Yung sobrang lakas na individual performance ni Poison 13, litaw na litaw din kahit naka-A-game siguro yung Talas. Si Lipcram as usual nakatodo dito. Yung presence ni Looney umagaw din ng atensyon. Nagulat nga ako kasi pati sa mga comments ay nararamdaman din pala yung aura ni Looney, no? Kasi nung live talagang parang na starstruck lahat Ganun pa rin yung impact niya sa mga MCs and sa mga fans. Yung pinaka lowlight naman ay nung nawala ng boses si Sir Enigma. Bukod kasi sa full experience na ayun nga hindi natin nakuha nung day 2.
ay narab din tayo ng isang iconic moment. Kasi first time nga na nagka 4-3 sa Isa Buhay Finals, diba? And very enigma moment sana yung ganun eh. Sayang, nag-mic test pa nga siya eh bago mag-finals, pero wala talaga. And feeling ko, naiintindihan naman yun ng mga fans. Major props kay John Leo sa pag-step up dun sa huling 6 na battles. Hindi birong pressure din yun. Ayun, may mga ilang tropa din tayong nakaapiran nung live. At shoutouts din sa nakasabayan namin sa hotel na galing pang Cebu ata. Solid ka tol. Takis ulit if ever makakapaggubat kami. Ayun, Ahon 15 pare. One for the books.